Kakaibang grupo ng mga negosyante ang ipakikilala ko ngayong Sabado. Double roles ang peg nila dahil hindi lang sila mga artista, negosyante pa. Tagulan na pero painitin ng mga certified kapuso hanks di lang ang inyong pantasya, kundi pati na ang inyong tiyan sa mga nakatatakam nilang putahing Pinoy na Pinoy. Kumusta kita niyo dito sa business niyo? Okay naman? Okay naman po. Ibig sabihin malaki. Sa awa po ng Diyos, wala namang buwan na lugi. Ang ibibida ng Black Rider star na si Mariel Pamintuan, hindi ang kanyang galing sa pag-arte, kundi ang kakaiba niyang talent sa baking. Ready? Camera? Bake na! Ang capital ko was 20K nung nag-start po ako. Sa isang araw, kaya naming tumanggap up to 6 cakes. Kung araw-araw kang tatanggap, maabot din ng 6 digits sa isang buwan. At ang bida ng revenge drama na makiling na si El Villanueva, isa palang negosyante. Mahilig ka magpa-pedicure ng manicure. Oo, mahilig talaga. Ay, kumusta ang business? How is it doing? Break-even pa po. Pero pataas na pataas din po yung sales. Lahat ng yan sa Pera Paraan. Alam mo ba, Amira, mga kamay mo? Kamay ng manggagamot. Ang bida sa makiling na si El Villanueva, may kakayahan ding gawin espesyal ang kamay ng iba. Ano hiwaga kaya ang dala niya sa kanilang salon business? Itong curtain namin. Dito ba lalabas si Makiling? Ayan, try po natin kung lalabas si Makiling. Ang pagbigat. At kung saan sasalang ako bilang isang nail technician. Mahirap palang pagka ikaw ang nilalagyan. Wala para magkaka-stiff neck. Huwag ka magre-reklamo ha, pag hindi pantay-pantay yung... Customer ako, ma'am. Customer ka ba? Ma'am, okay lang po kayo? Miss Susan, ang pangit. Bakit lagpas? Parang nagdugo na yung kuko ni ma'am, oh. Ang hatid sa atin ni El ngayong umaga, negosyo tips and more. Miss Susan, ang trick kasi dyan, kapag nilalagay mo, nilalabas mo yung dila mo. Sa Tomas Morato, Quezon City, matatagpuan ang franchise ng nail salon na ito. Itong business mo ay gaano katagal na? Less than a year. Mga September 17 or 19 kami nag-grand opening. Wow! Yun. Curious lang ako, bakit ito ang napili mong business? Ang daming business, di ba? Food, ganyan. Pero iniisip ko tuloy, mahilig ka magpa-pedicure ng manicure. Oo, mahilig talaga. I see. Kasi, ang may business partner po ako dito, Okay. si Sofia Senyoron and Isabel Ortega. Tatlo kayo. So, nakasama ko po sila sa isang show, which is Voltes 5. Okay. Tapos, on our rest days, we would always go to Salon. Maylandia. Nagustuhan daw ng magkakaibigan ng services na inaalok ng salon na ito. Kaya naisipan nilang aralin kung paano ito i-franchise. Makalipas ang 1 taon, binuksan na nila sa publiko ang kanilang branch. So, kumusta ang business? How is it doing? Good. Good. Right now, syempre, we're not expecting na high agad. Oo. Ganun naman po talaga pag Okay, yes, business, oo. di ba? So, ngayon, break-even pa po. Pero pataas na pataas din po yung sales. Very good. Sinisiguro raw nila na hands-on sila sa negosyo. Actually, masaya siya i-manage. Although busy kaming tatlo, nagbabatuhan na lang kami ng mga trabaho. Kailangan ba pumupunta kayo everyday? Sana. Because? Nung unang part, halos everyday kami. Pero sana bantay na bantay. Challenge time mga kapuso. Ngayong umaga, ang hamon sa akin maging isang nail technician. Ito na ating customer. Nako, itong customer na to. Kasama ka ba sa shooting ng Maria Makiling? Ng Makiling? Kaya pala ang dumi ng kuko mo. Ito na, susubukan natin. Dapat yan, ang hagod mo ng nail polish, isang hagod lang. Hindi pa balik-balik. Alam mo, ang hirap pala pag ikaw naglalagay sa iba. Kailangan kasi hindi lalampas yan eh. Yung gilid, ma'am. Wala bang gilid? Ang hirap lagyan ng gilid eh. Teka lang. Ikaw naman, huwag ka na magreklamo. Ang hirap talaga eh. Teka na, balikan natin yung gilid. Teka lang. O ha, umaanggulo pa ang person. Yan, kailangan kasi ginaganon yun eh. Ayan. Okay ka na dyan. Huwag ka na magrereklamo.
O, anong sa inyo sa gawa ko, mga kapuso? Hindi ba pwede? Ganun mo, ganyan sa akin. Hindi halata. Huwag mo naman patitigan. Okay, so ngayon po kasi naghahanap kami ng nail tech. Bilang nandito si Miss Susan, mag-a-apply na din siya. Check natin yung... Ganda, di ba? Ma'am, okay lang po kayo? Miss Susan, ang pangit. Bakit lagpas? Parang nagdugo na yung kuko ni ma'am, oh. Bakit ang sungit na niya? Parang na siya naghihigante. Hindi naman ako crazy five. Miss Susan, ang trick kasi dyan, kapag nilalagay mo, nilalabas mo yung dila mo. Hindi, joke lang. Paano naman? Pasado naman, no? Pasado. Okay naman. Kahit medyo may lagpas. Nakuha naman yung shape ng kuko. Bukod sa manicure at pedicure, may iba pa silang serbisyo rito. May massage room po kami dito. Body massage? Yes, madami pong Foot may massage? slimming massage pa. Miss Ay, Susan, papayat kung gusto tayo niya. dito. Oo, Ano pa? may relaxing Swedish, Yatsu, yung mga basic ones. And then also, we offer acrylic yung kapag maiksi po yung kuko nyo. Hahaba siya. Hahaba siya. Oh, Pwede nating lagyan ng fake na kuko. Paraffin. Yes, meron Oy, din masarap yun. Pagka pagod na pagod yung paa mo, Oo. kamay mo, maganda yung paraffin. Wow. Mabilis ang tour with Elle tayo, mga kapuso. Wow! Eto Yes. na! Akala ko naman coffee shop to, bread toaster. Akala ko bread toaster to Hindi po. Ay, ano ba yan? Sterilizer po yan. Kasi na mga oven. Kasi- microwave, di ba? Oh. Di ba po kapag Bread- nagpapalinis tayo ng kuko, kailangan malinis yung panglinis ng Oo, kuko. yung mga- Ito pong nagpapatay ng bakterya. Hindi po to oven, Miss Susan. So, Elle, ito Yes. naman yung manicure, pedicure, foot and hand massage area. Yes. Alam mo, pagka pumunta ka dito, nag-avail ka ng kanilang service, malamang makakatulog ka eh. Kasi di ba? Oo, Miss relaxing. Susan. Tsaka we made sure yung pillows namin. Parang, Ay, ano siya? yan. Pasadya, So, no? pasadya siya. So, Saan parang to? pa-triangle. Paano ba yan? Pwede mo siya ilagay dito. Tapos kapag dito din, ganyan. Kasi nagpo-phone ka, Oo, ganyan. pwede ganyan. Mula 100 pesos hanggang 1,500 pesos ang presyo ng services dito sa Nailandia. Ang marketing strategy namin now, we are inviting mga influencers and mga artists na to try on our services and give us honest reviews. Inisip din kasi namin yung kung anong businesses ang meron dito sa area namin. And what do they do? Isipin mo talaga ano yung ginagawa ng mga tao at sino yung gusto mong hatakin. Para sa mga interesadong pasukan ng mundo ng franchising, may mga payo si Elle sa inyo. Una, kapag papasukin mo ang business, do not limit your capital. Dapat meron kang emergency fund din. Second, kung kukuha ka ng partners, dapat trusted mo sila and you can communicate well and very transparent to each other. Tapos you share also the same values. Third, dapat hands-on ka sa business mo. Importante siya kasi kahit yung maliliit na bagay, hindi mo alam minsan, pwede yun may makasira ng business mo. So, baby mo to eh. Baby mo yung business mo eh. Dapat aalagaan mo. I-grow mo siya ng maganda para, alam mo yun, tumagal siya. Kasi pag pinabayaan mo siya, sayang naman yung ininvest mong pera. From the very start, dapat alam mo kung paano to binild, dapat naranasan mo yung hirap kung paano siya gawin. Dahil kung di mo naranasan yung hirap, madali lang siya pakawalan. Madalas talaga na sa kamay natin ang ating mga kapalaran. Kaya ang pagiging hands-on sa negosyo katulad ni Elle ay talaga namang karapat dapat natularan. At ang mga certified hunk na makakasama natin ngayong tanghali, sina Prince Clemente, Migs Villasis at Kirst Viray. Humanda at matakam dahil bukod sa kanilang looks at six-pack abs, ipinagmamalaki nila ang mga Pangasinense food na ito sa kanilang restaurant. Sparkling ang career ng sparkle artist na sina Migs, Prince at Kirst. At kahit busy sa kanya-kanya mga ganap sa showbiz, may isa pa silang pinagkakaabalahan. Hello! Nako, ito naman ang mga hikers and me. Nako, dito kami sa Mangantila. Ito si Kirsten ang tagapagkasinan. Ano yung Mangantila? Mangantila po is word po ng Pangasinan is in Tagalog po, kain tayo. Oh, yung pala, Mangantila is kain tayo. Ilang kayo dito sa business na to? Actually, anim. Sino-sino yon? Si Prince. Ayan, si Prince Asa na, si pwede Prince? na rin tawagin.
Tulong-tulong daw sila sa pag-conceptualize sa restaurant. Siyempre, bukod nga po dun sa pag-promote, may kanya-kanya po kaming naipasok na mga dishes po dito. Ikaw ano pinasok ng dish? Mahilig po ako sa mga, sa mga Mediterranean dishes. Naipasok ko po dito yung chicken biryani. Ang dish na na-contribute ko yung baby back ribs, tsaka yung rib eye steak. Aba, medyo mamahalin din ha. Si Curse, syempre sa'yo yung pigar-pigar. At saka itong kaliskis. Ang una nating lalantakan, ang pigar-pigar na kanilang specialty dish. 3 sangkap lang ang kailangan dito. Repolyo, sibuyas, at cara beef o karne ng kalabaw. Tinawag itong pigar-pigar dahil hango ito sa paraan ng pagluluto dito. Bali-baligtad ang ibig sabihin ng pigar-pigar sa Tagalog. Ay, masarap siya. So, bakit maganda siya sa mga nagda-diet, Curse? Di ba sa mga nag-workout, more on protein kasi po siya. Tapos para sa salad, so pwede mo talaga siyang gamitin. Actually, ang sarap niya. Sarap ng pigar-pigar. Tsaka dito na rin po namin kinukuha yung carbs sa gulay na. Kaya di na po kami nagkakanin. Bata pa lang ay atleta na si Migs at sinubukan mag-artista noong siya ay 22 years old. Gusto niyang ibasura ko yung buong material. Napabilang si Migs sa Voltes 5 Legacy. Paano nakatulong yung pagiging athletic mo doon sa role na ginampanan mo sa Voltes 5? Sobrang laking tulong niya kasi halos lahat po ng mga action namin doon puro fight scenes. Tapos since na nagkakarate po ako, parang naging na lang sa akin, muscle memory na lang po yung mga pinapagawa nila. Kaya ayun, sobrang pasasalamat ko rin sa mga... Gusto mo sa mag-New Year, ha? Bawal mo ka. Si Prince naman nagsimula ang karera nung sumali siya sa Starstruck Season 6. Ngayon ay gabi-gabi siyang napapanood sa public affairs primetime action series na Black Rider. So ikaw naman, Prince, pulis ka doon sa Black Rider at congratulations, ha? Thank you. Wow, ang rating talaga, ikaw yung pumapalo, ha? Kumusta naman, paano ka nag-internalize doon sa role mo doon as police? Actually po kasi ang first ko na parang major na role is yung sa Descendants of the Sun bilang sundalo sa Alpha Team. So parang medyo malapit lang din po na sundalo to police. Lalo po nung time namin sa DOTS is grabe yung training namin talaga with mga special forces sa Fort Magsa. Si Curse na nagsimula naman sa modeling, pinasok ang pag-artista at sunod-sunod na rin ang naging projects. Yung pagiging model mo, nakatulong ba sa pag-artista mo? Opo, kasi dati mahihayin ako. So, nung nag-start ako sa modeling, medyo tumaas yung confidence ko. So, sabi ko, try ko yung sa acting na rin. Ito sisig bangus. Siyempre, hindi mawawala ang bangus dagupan dish sa kanilang menu. Ito sa pinakamasarap na sisig bangus na natikbang ko to. Kasi malinamnam din siya talaga. Ang galing yung mga nagluluto nyo, ha? Tsaka ano po to? Patok na patok sa mga manginginom, sa mga... Sinabi mo pa, pulutan. Okay, so ano tayo, longganisa? Ayan, alaminos longganisa. Alaminos. Try niyo po. Bakit nilagay nyo ng toothpick? Yun yung hindi ko alam na story po bakit yung, yung longganisa namin may tooth. Bakit may toothpick, di ba? Pwede namang wala na, nilagyan pa ng toothpick. Yan. Actually po kasi pag nagkaroon ka ng tinga po, after yan, diretso na po. Ang sarap. Ganito pala dapat luto dito, medyo crispy. Sarap din ang longganisang Pangasinan nila. Isa pa sa ipinagmamalaki ng mga taga-Pangasinan ang kanilang kaleskes. Ito ang tawag nila sa bituka ng baka. Ito ay parang papaitan ba? Papaitan po. Ano ginagamit dito? Masin. Lamang loob ng baka rin po yung Uy! Ay, ang sarap. Hindi siya lasang kaliskis ng isda. Sarap. Oo nga, parang siyang papaitan. Ano sa Panggalatok ang masarap, Curse? masamit po. Masamit? Pag sobrang sarap talaga, ang sinasabi Masamit na namin, masamit? Masam-samit. Masamsamit? Masam-samit. Alam mo yan. Paano na nare-resist yung temptation na tikman, kainin yung mga pagkain? Eh, sasarap. Ang dahilan ko lang para nag-workout ako kasi gusto ko makakain ng masasarap na pagkain. Ah, yun. So, pag Kaya ako workout, nag-workout. makakakain ka na marami. Yes po. O, tama. Same din po ako. Paggising, punta ng gym, workout. Pag natapos ko yung workout, dito naman kain. Dito ka talaga dumadayo pa ng kain? After ng gym po. Okay. Ikaw, Migs, gano'n din? Ako po nakadepende kung gaano karami yung kinain ko. Kung sobrang dami po, siguro mga 1 oras po ako tatakbo sa gabi.
Kahit abala raw sila sa kanilang showbiz career, sinisiguro nilang may oras pa rin sila sa kanilang negosyo. Ano lang po talaga, time management. Time management. Especially kasi kayo, kanya-kanya kayo ng mga projects. So, kailangan pag meron kayo talagang time na ialat para kayo mismo yung makakita. Kumusta kita niyo dito sa business niyo? Okay naman? Okay naman po. Gusto niyo malaki? Hindi naman ganun ba kalaki, pero kumikita po. Hindi Sa awa po ng Diyos, wala namang buwan na lugi. Isa sa mga susi talaga yun na isa matagumpay na negosyo sa food, yung masarap yung sineserve ng pagkain sa mga customer. Para kina Migs, Prince at Kirst, higit pa sa kita ang nakukuha nila mula sa negosyong ito. Natuto akong mas hands-on sa business. Nakikita ko po yung mga hindi ko pa alam, like sa pag-handle ng mga staff, sa kung paano yung magandang service na mabibigay namin sa mga guests. Nandun po yung saya pag nakita mong nagre-reflect po yung ginagawa mo sa isang business. Ang learning ko is hindi araw-araw Pasko sa business. Talagang may buwan na malakas, may buwan na medyo mahina. So, dapat talaga stay strong. Dapat talaga hands-on ka talaga sa business mo. Hindi yung iaasa mo lang sa staff mo, sa crew mo yung pagpatakbo ng restaurant. Kasi kapag ganun po, parang hindi mo namamalayan, nalulugi na pala yung restaurant mo. Ako po si Angelica Reyes, 25 years old, mula sa Barangay Masagana. Siya si Angie, ng nangungunang primetime action series ng GMA Public Affairs, ang Black Rider. Kung si Elias ang blessing, buong puso ko pong tatanggapin. Ano ka mo? May gusto sa bidang si Elias na ginagampanan ni Ruru Madrid. Brother, walang bastusin ng babae. At kontrabida naman sa buhay ni Bane na si Yasi Pressman. Sorry ka na lang, hindi ka naman nanalo. Pero kung walang taping, hindi hopya o palaasa lang na mapansin ang kanyang kursunada at lalong di rin siya kontrabida. Let's go. Ang totoo, siya ang leading lady ng sarili niyang hit na negosyo. Artista na, negosyante pa. Yan ang role sa tunay na buhay ni Mariel Pamintuan. Lights, camera, action! Para kang isang karinderya na bukas sa lahat ng gustong kumain. Ang pera natin hindi basta-basta nauubos. Pero ang pasensya ko, onting-onti na lang. Cut! Pack up muna sa aktingan. Dito naman tayo sa usapang pagkakaperahan. Hello, I'm Mariel Pamintuan, 26 years old. Ang business ko po ay cake business. Online siya, Sweet Home Cupcakes. Ang bumibidang negosyo ni Mariel, fondant cakes at cupcakes na siya mismo ang gumagawa. Pagka-graduate ko, hindi ko po kasi alam kung anong career ang iti-take ko dahil hindi pa ako decided kung babalik ba ako ng showbiz. So may friend na nag-invite sa akin na magawa siya ng mga cupcake toppers. Mahilig ako sa arts. Trinay ko. Nagustuhan ko siya. Sabi ko, gusto kong gumawa ng sarili kong ganito. 3 buwan munang naging cake decorator si Mariel hanggang lakas loob na nagdesisyong magtayo ng sariling negosyo noong 2020. Ang capital ko was 20K nung nag-start po ako. And bumili lang ako ng small oven. Hanggang ngayon yun pa rin yung gamit ko. Hands-on at all-around daw si Mariel sa negosyo. Di siya pa extra-extra lang. Nung una ako lang yung gumagawa. And then nung lumalakas na siya, ang dami nang umu-order. Sabi ko, kailangan ko na ng help. Yun, sakto pandemic nun Ang parents ko kasi, may business sila pero physical store. Lockdown. So, bawal lahat magtinda. So, yun lang yung naging main source of income namin at that time. So, ngayon gagawa tayo ng moist chocolate fudge cupcakes for 2 dozens. Sa 2 cups ng harina, kakailanganin ng 1 cup ng tsokolate. Saka ihahalo ang mga wet ingredients. Sunod naman ang mga pampalasa at pampaalsa. Gumamit ng hand mixer para masigurong mahalong mabuti ang mixture. At saka ibe-bake sa loob ng kalahating oras. Kapag luto na ang base ng cupcake, pwede nang gawin ng fondant na gagamitin para sa design. Nakaka-curious. Mariel, bikini man, ituro mo naman sa akin kung paano mag-design ng cupcake. Ilang taong ka nang mag-business nito? 3 years na po. Kala ko 3 years old ka nung nagsimula. So, gagawa tayo nitong angel na design. Anong design? Totoo
Tuturuan ko po kayo. Oh, sige, ako best effort lang to, ha? Ayan. Grabe na parang ano naman pala, nakakalibang din naman pala yung Parang mga ganito. naglalaro lang po. Yung, oo, medyo magiging, ano ka talaga dito, yung creative, no? Gagamitan mo kasi ng imagination. So, lagay ko na. Apo. Ayan, so tapos yung braso natin. Hair naman. Parang sobrang kapal po. Hindi, makapal talaga buhok niya. Pinanganak siya, makapal na. Tapos lagyan niyo po ng mga strands. Ganyan. Apo. Yun. Mukhang dahon. Yes! Laki ng ilong. Runny nose ba? Galing sa sakit. Ayan, ang ganda. Ang galing, di Apo, ba? Sabi ko tama. sa iyo eh. Hindi ko lang masyado ginagalingan eh. Good take kaya ito kay Mariel o baka ma-pack up ako sa gawa ko. Huwag kang huwag kang matakot ano. Hindi naman ako nagagalit. Honestly, bigyan mo ako ng rating dito sa ginawa natin. Ayan. Yung honest po. Abangan. Nagsimula sa cupcake, kinalaunan ay gumawa na rin siya ng fondant cakes dahil malaki raw ang market nito. Sa isang araw, kaya naming tumanggap up to 6 cakes. During the pandemic, kung araw-araw kang tatanggap, maabot din ng 6 digits sa isang buwan. Malaki raw ang naitulong ng kanyang cake business sa kanyang pamilya. Nakaipon kami na pa-renovate namin tong house namin. Dati, 1 bedroom lang to. Tapos ngayon, meron na siyang 4 bedrooms. And then meron na akong working station. Pero sa kasagsagan ng pagnegosyo, isang hindi inaasahang pangyayari ang sumubok sa kanila. Sabi ko, gusto ko na rin mag-artista para hindi na napapagod ang mama. Kasi nagka-cancer siya. Stage 3A, breast cancer. Everyday kaming tumatanggap ng mga orders. And kami-kami lang ng kapatid ko, ng ate ko. So, ito ka-tol on her health. Bakit pa kayo titingin sa iba? Kung nasa harapan nyo na ang tunay na sagana sa ganda. Matapos ang ilang taon na pananahimik sa showbiz, humataw muli ang acting career ni Mariel. So, try ko and then nakapasok uli ako sa GMA Sparkle. So, ayun, nag-aartista na uli ako and naglaylo na ako sa business. Actually, mas gusto ko talaga yung pag-arte kasi yun yung first love ko. But then again, ang showbiz, walang kasiguraduhan. So, dapat may backup plan ka. Kaya rin ako nagnegosyo. Bata pa lang nang pumasok sa showbiz si Mariel. Nag-start po ako, 3 years old pa lang, sa mga contest, sa commercials, and then eventually lumabas na ako sa mga movie, teleserye, pero mga small roles lang. Pero nung 9 years old ako, yun yung major role kong nakuha. And then nagtuloy-tuloy na hanggang sa first year college, huminto na ako to pursue my studies. Eto na, cupcake reveal na. Good take na ba? O kailangan pa ng maraming workshop? Eto na yung pinaka-exciting part. Pinaka-exciting part, huwag kang matakot, hindi naman ako nagagalit. Honestly, bigyan mo ako ng rating dito sa ginawa natin. Yan. Yung honest po, Huwag kang matakot. Okay lang ako. 7 po. Para kapuso. Hindi kasi hindi pantay yung braso, mami. Ang laki ng isang braso. Hindi, alam mo kung bakit. Nakagat ng lamok ba? Pati yung ilong. Tapos may sipon ba? Ano may weather? Pero maganda yung wings, tsaka Maganda yung ring. hair. O, sige, ano pa? Pati yung star. Oy, not bad yun, ha? Hindi ako Ganda naman, ng 7 yun, ha? Marami pang pangarap si Mariel para sa kanyang negosyo. Siguro gusto ko magkaroon ng talagang cake shop na talagang yung sarili kong working station. Mahirap kasi pag home-based eh. Tapos doon na rin nila ipipick up. Tapos meron na akong mga employees. Para kay Mariel, ang pagnenegosyo katulad din ng pag-aartista, kailangan ng mahabang pasensya at disiplina. Dapat matyaga ka, matibay ang loob mo, and fight lang ng fight pagka gusto mo yung ginagawa mo. And I thank you! Hindi katulad ng mga teleserye at pelikula, hindi scripted ang pagnenegosyo. Hindi pa alam ang mga susunod na ganap, kikita ba o malulugi. Pero katulad ng bida, dapat laging lumalaban. Para sa huli, tiyak na makakamit
ang happy ending. Kaya bago man ang halian, business ideas muna ang aming pantakam. Laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, 11:50 ng umaga sa GMA 7 tayo, mga kapuso. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.